Posible hanggat sumasang-ayon ka sa isang kondisyon na ibibigay ko, sabi ni Guning. Maaari kitang suportahan upang makatapos ng iyong pag-aaral at pagalingin ang binti ng iyong ama. Naisip ni Guning na hindi masamang ideya kung si Yuan Mao ay maaaring magtrabaho para sa kanya sa Inaharap. Maaari siyang maging tapat sa kanya dahil handa itong suportahan siya. Inikat ni Yuan Mao ang kanyang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Miss Gu, sigurado ka ba? Tanong ni Yuan Mao. Ngumiti si Guning. Siyempre, handa akong lutusin ang mga problemang ito para sa iyo at tulungan ka. Talaga. Hindi ako makapaniwala. Si Yuan Mao ay natuwa at namangha. Talagang nahirapan siyang bumalik sa kanyang paaralan, ngunit nais niyang magpagamot muna ng maayos ang kanyang ama. Bagamat ang kanyang ama ay nabali lamang ang isang paa, ang kanyang ama ay hindi makapagtrabaho gaya ng dati upang kumita ng sapat na pera. At dahil hindi mayaman ang kanyang pamilya, at halos hindi nila kayang bayaran ang bayad sa pagpapagamot. Oo, sabi ni Guning nang may katiyakan. Well, ano ang kondisyon? Tanong ni Yuan Mao. Gusto niya ang pagkakataong ito, ngunit natatakot siya na baka sabihin sa kanya ni Guning na gumawa ng isang bagay na labag sa batas. Siya ay napakamaingat at hindi madaling matukso. Bagamat bata pa siya at walang karanasan sa lipunan, nanatili siyang kalmado. Kailangan mong pumirma ng kontrata sa paggawa ng 10 taon sa Shenghua Real Estate pagkatapos ng iyong graduation. Na nangangahulugan na dapat kang magtrabaho sa Shenghua ng hindi bababa sa 10 taon sa hinaharap. Makakakuha ka ng disenteng sweldo at mapipili mong manatili o umalis pagkatapos ng 10 taon, sabi ni Guning. 10 taon ay hindi maikli, at hindi rin ito masyadong mahaba. Kung naisip ni Yuan Mao na ang Shenghua Real Estate ay isang mahusay na plataporma upang maisegawa ang kanyang mga kasanayan, mananatili siya. Kung gusto niyang umalis para sa isang mas magandang kumpanya, hindi rin siya pipilitin ni Guning na manatili. Pinahahalagahan ni Guning ang mga mahuhusay na tao, ngunit umaasa siya na kusang loob silang magtatrabaho para sa kanya. Hindi siya sigurado kung sasang-ayon si Yuan Mao dito, dahil medyo mahigpit ito. Muling nagulat si Yuan Mao matapos marinig ang kondisyon. Ano? Dapat akong pumirma ng kontrata sa paggawa ng 10 taon sa Shenghua Real Estate. Hindi inisip ni Yuan Mao na ito ay isang hindi makatwirang kondisyon, ngunit inisip na ito ay para sa kanyang kalamangan. Kung tutuusin, mahirap para sa mga nagtapos na makahanap ng magandang trabaho ngayon. Dahil mismo sa sitwasyong ito, hindi maisip ni Yuan Mao kung bakit handang hintayin siya ni Guning. Kahit na matagumpay siyang natanggap sa isang universidad, hindi ibig sabihin na magiging outstanding architect na siya. Nagtanong si Yuan Mao, Miss Go, ang kondisyong ito ay lubos na para sa sarili kong kalamangan, kaya hindi ko maintindihan kung bakit handa mong gawin iyon. Maraming mga bihasang arkitekto sa mundo. Bakit hindi mo sila kunin? Kung hindi ako maaaring maging isang natatanging arkitekto sa hinaharap, wala akong silbi para sa Shenghua. Ngumiti si Guning. Gusto niya ang matatalinong tao na mas pinahahalagahan ang personal na katapatan kaysa pera, at naniniwala siya na isa si Yuan Mao sa kanila. Naunawaan din niya na kailangan ng oras para masubukan ang katapatan ng isa, at siya ay matyaga. Tama ka. Malamang na hindi ito makakabuti sa aking palabas sa palabas, ngunit may tiwala ako sa aking desisyon at sa iyo, sabi ni Guning. Maaari mong isipin ako bilang isang mabait na tao na handang tumulong sa iyo. Si Yuan Mao ay natulala saglit. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabait sa kanya ang isang estranghero kapag wala siyang maibibigay. Kung tutuusin, mas marami ang mabubuting tao kaysa masasamang tao sa mundong ito. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Dahil handang tumulong si Guning sa kanya, hindi na nagtanong pa si Yuan Mao tungkol dito. Maraming salamat, Miss Gu. Makita ko ang kondisyong ihiga mo, sabi ni Yuan Mao. Nagpasalamat si Yuan Mao kay Guning, at nakilala niya ang isang mapagbigay na benefactor.
Hindi kailanman nag-alinlangan si Yuan Mao kung nagawa ni Guning ang desisyon na hayaan siyang pumirma sa kontrata sa Shenghua Real Estate. Dahil nakikita niya na si Guning ay isang pamantayang tao sa kumpanya. Bagamat mukhang bata si Guning, hindi siya ordinaryo. Pagkatapos, pumunta si Guning sa opisina ni General Supervisor Chen kasama si Yuan Mao. Nang makaalis na sila, nagsimula na itong pag-usapan ng iba. Sino ang babaeng iyon? Mukhang importanteng tao siya. Siguro nga, dahil madali niyang mapaalis sina Supervisor Zhang at Zhang Shan. Tama, ngunit ano ang sinabi niya kay Yuan Mao noon? Si Yuan Mao ba ay matatanggal din? Parang hindi, kasi mukhang excited si Yuan Mao. Tiyak na narinig niya ang ilang magandang balita. Nagdesisyon ba ang babae na tulungan si Yuan Mao? Panipi tuldok panipi. Matagal silang nag-usap tungkol dito, ngunit walang nakakaalam ng sagot. Sinabi ni Guning kay General Supervisor Chen na bayaran si Yuan Mao ang kanyang sweldo bago siya umalis kasama niya. Bagamat hindi ito ipinaliwanag ni Guning, naunawaan ni General Supervisor Chen na napakaswerte ni Yuan Mao ngayon at siya ang pinili ni Guning. Sa totoo lang, maganda rin ang impresyon niya kay Yuan Mao. Si Zhang Shan ay tinanggal na, ngunit hindi pa siya umaalis, dahil hinihintay niya si Supervisor Zhang. Kaya, nakita niya si Guning na naglalakad palabas kasama si Yuan Mao. Gayunpaman, si Zhang Shan ay hindi kasing talino ni General Supervisor Chen, at hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Guning. Akala niya ay natanggal na rin si Yuan Mao, pero parang hindi naman totoo. Gayunpaman, kung gayon bakit nag-walkout si Yuan Mao kasama si Guning? Nagtataka si Zhang Shan ngunit hindi siya naglakas loob na tanungin sila. Nakatayo lang siya habang pinapanood silang umalis. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumating si Supervisor Zhang, at huminto si Guning para tingnan siya. Si Supervisor Zhang ay isang lalaki na mga 40 taong gulang, at nakipagtalo siya nang pumasok siya sa opisina ni General Supervisor Chen. Bakit mo ako pinaalis? Umalis lang ako saglit para maglaro ng mahjong. Hindi ko na uulitin. Maliit na bagay. Pinatunog niya ito na parang wala naman siyang kasalanan. Umalis ka lang sandali, pinandilatan ni General Supervisor Chen si Supervisor Zhang. Hindi naman ito isang beses na matagal kang absent sa trabaho. Ikaw ang supervisor, at dapat ay nasa construction site ka buong araw. Hindi ka namin binabayaran para makapaglaro ka ng mahjong ayon sa gusto mo. Nang marinig iyon, medyo natarante si Supervisor Zhang. Napagtanto niya na ito ay isang napakabigat na problema. Hindi mo ako mapapaalis dahil doon lang, at hindi ko na uulitin, sabi ni Supervisor Zhang. Ayaw niyang umalis dito. Hindi sa iyo, at alam na ito ni Chairman An ngayon, kaya kailangan mong tanggalin, sabi ni General Supervisor Chen. Ano? Paano ito posible? Nagulat si Supervisor Zhang. Kakatawag lang ni General Supervisor Chen sa An Guangyao bago dumating si Supervisor Zhang, at galit na galit si An Guangyao matapos malaman ang tungkol dito. Sinabi ni An Guangyao kay General Supervisor Chen na sundin ang utos ni Guning, at halatang iginagalang ni An Guangyao si Guning. Mas interesado si General Supervisor Chen tungkol sa titulo ni Guning ngayon, ngunit hindi nararapat para sa kanya na magtanong tungkol dito sa ngayon. Nagtrabaho siya sa Shenghua Real Estate sa loob ng maraming taon, at alam niyang muntik na itong mabangkarote noong nakaraan, kaya hindi si An Guangyao ang may-ari nito ngayon. Sinimulan niyang isipin na ang taong pumalit sa Shenghua Real Estate ay maaaring maging miyembro ng pamilya ni Guning. Hindi niya akalain na si Guning ang taong iyon, dahil napakabata pa niya. Maaari kong magdesisyon na tanggalin ka, biglang sabi ni Guning at naglakad pabalik sa opisina. Ayaw niyang si General Supervisor Chen ang sisihin sa kanya. Nang marinig iyon, lumingon si Supervisor Zhang para tingnan si Guning, at sa isang sulyap ay natigilan siya sa kagandahan nito. Hindi lamang siya nalulong sa pagsusugal, ngunit siya rin ay malazwa. Sino itong magandang babae? Sa pag-iisip niyan, tinanong niya, sino ka? Ako ay isang shareholder ng Shenghua Real Estate,
at nagpa siya akong tanggalin ka at ang iyong pamangkin, sabi ni Guning. Ano? Shareholder ka ng Shenghua Real Estate. Parehong nagulat sina Supervisor Zhang at Zhang Shan. Nagulat din si Yuan Mao. Naisip niya na si Guning ay maaaring magkaroon ng isang espesyal na relasyon kay Shenghua, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang shareholder. Hindi gaanong nagulat si General Supervisor Chen, dahil alam niya na si Guning ay isang mahalagang tao sa kumpanya. Sa katunayan, maliban sa An Guangyao, si Guning ang tanging shareholder ng Shenghua Real Estate. Tigilan mo na ang pagmamayabang. Masyado ka pang bata para maging shareholder ng Shenghua, sabi ni Supervisor Zhang. Sino ang nagsabi na ang isang batang babae ay hindi maaaring maging shareholder ng Shenghua Real Estate? Mayroon akong sapat na pera upang mamuhunan dito, sabi ni Guning nang may pagmamalaki. Karaniwan siyang nananatiling mababang profile, ngunit oras na para ipakita niya ang kanyang kakayahan ngayon. Itinikom ni Supervisor Zhang ang kanyang bibig at hindi alam kung ano ang sasabihin. Bagamat hindi pa rin siya naniniwala, napansin niyang walang sinabi si General Supervisor Chen at pinapahintulutan ito na hindi ordinaryong babae si Guning. Gayunpaman, nag-aatubili pa rin siyang umalis. Kahit shareholder ka, hindi mo ako matatanggal sa trabaho. Ako ay isang makaranasang manggagawa dito at hindi ako gumawa ng anumang malaking pagkakamali. Hindi pa rin niya naisip na kasalanan niya iyon. Nasa akin dapat kang tanggalin, at ngayon sinasabi ko sa iyo na kayong dalawa ay tinanggal, sabi ni Guning na may seryosong ekspresyon. Umalis ka na sa sweldo mo, baka itapon ka ng mga bodyguard ko. Napakalakas nila, at hindi ako magbabayad ng bayad sa pagpapagamot kung nasugatan ka. Ikaw, galit si Supervisor Zhang, ngunit mas natakot kay Gao Yi at Qiaoya. Dahil bodyguard sila, kailangan nilang magaling sa pakikipaglaban. Isa lang siyang ordinaryong tao, at imposibleng matalo niya ang mga ito. Sa huli, kailangan niyang umalis kasama ang kanyang sweldo. Umalis din si Guning kasama si Yuan Mao, at sabay silang pumunta sa tahanan ni Yuan Mao. Binalak niyang kausapin muna ang mga magulang ni Yuan Mao bago niya gamutin ang belang binti ng ama ni Yuan Mao. Habang nasa daan, tinawagan ni Guning si An Guangyao at sinabi sa kanya ang kanyang plano. Sumang-ayon si An Guangyao nang walang pag-aalinlangan at nagpadala ng kontrata sa paggawa sa email account ni Guning. Naramdaman pa rin ni Yuan Mao na napakaganda nito para maging totoo, ngunit labis din siyang nasasabik dito. Hindi nagtagal, nagkaroon si Guning ng 2 kopya ng kontrata sa paggawa. Ang ama ni Yuan Mao ay dating arkitekto, at mayroon silang magandang apartment sa isang magandang block. Gayunpaman, matapos ma-frame, nawalan ng trabaho ang ama ni Yuan Mao at kailangang magbayad ng 2 milyong yuan bilang bayad, kaya ibinenta nila ang apartment at kanilang sasakyan. Kaya ngayon, nakatira sila sa isang inuupahang apartment. Ang upa at mga utility ay nagdagdag ng hanggang halos 2,000 yuan sa isang buwan. Bago mabali ang paa ng ama ni Yuan Mao. Maaari siyang kumita ng hindi bababa sa 5,000 yuan bawat buwan, at sweldo ng ina ni Yuan Mao, ang kanilang pamilya ay may kita na 10,000 yuan bawat buwan. Sapat na para sa pamilya ni Yuan Mao ang pambayad ng kanilang mga gastusin sa bahay at ng kanyang matrikula. Sa kasamaang palad, ang ama ni Yuan Mao ay nasugatan pagkatapos, at ginugol nila ang lahat ng kanilang naipon upang gamutin ang kanyang ama. Napakahirap para sa ina ni Yuan Mao na suportahan ang kanilang pamilya ng mag-isa. Ang masama pa ay wala sa kanilang mga kamag-anak ang handang tumulong sa kanila. Dahil dito, kinailangan ni Yuan Mao na huminto sa pag-aaral upang matulungan ang kanyang ina na suportahan ang kanilang pamilya. Nang dumating si Guning sa tahanan ni Yuan Mao, sinabi niya sa mga magulang ni Yuan Mao kung bakit siya pumunta, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga magulang ni Yuan Mao sa simula. Parehong simple ang mga magulang ni Yuan Mao, at hindi sila naniniwala na may libreng tanghalian sa mundong ito. Kahit na gusto lang ni Guning na magtrabaho si Yuan Mao sa Shenghua sa loob ng 10 taon na may disenteng sweldo, hindi pa rin sila makapaniwala. It was too good to be true after all.
Ipinaliwanag ni Guning na talagang pinahahalagahan niya ang karakter at kakayahan ni Yuan Mao, at mayroon din siyang malalim na simpatiya sa mga pinagdaanan nito. Gusto niyang tulungan siya dahil mahusay siya sa pag-aaral. Upang mapatahimik ang isip ng mga magulang ni Yuan Mao, sinabi ni Guning sa kanila na siya ang may-ari ng Shenghua Real Estate at Jade Beauty Jewelry. Gayunpaman, hindi sapat na mapanghikayat na sabihin lang sa kanila, kaya ipinakita sa kanila ni Guning ang maraming balita tungkol sa kanya sa internet. Nag-play din siya ng video ng release conference ng Jade Beauty Jewelry, na matibay na patunay upang mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Narinig na nila ang Jade Beauty Jewelry dahil medyo sikat ito, ngunit hindi nila alam kung sino ang amo nito. Hindi sila nag-surf sa internet, kaya marami silang na-miss na balita tungkol dito. Sa kanilang pagtataka, ang may-ari ng Jade Beauty Jewelry ay isang batang babae, na wala pang 20 taong gulang. Matapos ang malaking pagkabigla, pinili ng mga magulang ni Yuan Mao na magtiwala kay Guning. Pagkatapos ay pinirmahan ni Guning ang kontrata sa paggawa kay Yuan Mao. Ang tatay ni Yuan Mao ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Guning at sinabihan si Yuan Mao na mag-aral ng mabuti upang ibalik ang pabor ni Guning. Walang pagkaantala, inilipat ni Guning ang 20,000 yuan sa bank card ng ama ni Yuan Mao upang matulungan silang mamuhay ng mas magandang buhay. Babayaran din ni Guning ang tuition at mga gastusin sa pamumuhay ni Yuan Mao sa paaralan, ngunit hindi ito nagbibigay ng suporta sa kanyang pamilya. Anyway, ang ama ni Yuan Mao ay maaaring ganap na gumaling sa loob ng ilang araw, at bumalik sa trabaho. Naunawaan ni Guning na ang ama ni Yuan Mao ay dating magaling na arkitekto, kaya nagkaroon siya ng ideya na bigyan ng pagkakataon ang ama ni Yuan Mao. Kahit na ang kanyang ama ay hindi nagawang mamahala ng isang malaking proyekto, siya ay may kakayahang pamahalaan ang isang maliit na proyekto. Dahil alam niyang matutulungan siya ni Guning na magkaroon ng construction project, tuwang-tuwa ang ama ni Yuan Mao. Gayunpaman, nag-aalala siya na maaaring magdulot siya ng gulo kay Guning dahil nabali ang kanyang binti ngayon. Ang kanyang kabaitan ay humanga kay Guning, kaya sinabi ni Guning na maaari niyang gamutin ang kanyang binti. Ang ama ni Yuan Mao ay hindi malubhang nasugatan, kaya madali para kay Guning na pagalingin siya. Ang pamilya ni Yuan Mao, sa halip, ay tinanggihan ang alok ni Guning, dahil naisip nila na gusto nilang dalhin ni Guning sa isang ospital. Hindi nila gustong gastusin ang pera ni Guning, gaano man siya kayaman. Ngumiti si Guning pagkatapos ay naglabas ng isang bote ng porselana. Hindi na natin kailangang pumunta sa ospital. Ang gamot na ito ay sapat na mabisa upang pagalingin ang iyong binti. Maaari mo itong ilapat sa iyong nabali na binti ng 3 beses sa isang araw, at babalik ito sa normal sa loob ng ilang araw. Sa loob ng ilang araw. Nagulat at hindi makapaniwala ang ama ni Yuan Mao, ngunit naisip niya na walang dahilan para magsinungaling si Guning sa kanila. Kaya naman, kahit hindi siya naniniwala, nagpasya pa rin siyang subukan ito. Nagtiwala siya kay Guning at muling nagpasalamat. Pagkatapos noon, tumayo si Guning at aalis na sana. Bago siya lumabas, sinabihan niya si Yuan Mao na bumalik sa paaralan bukas. She will handle everything for him, kaya wala siyang dapat ipag-alala, mag-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral. Oras na ng tanghalian, kaya magalang na inanyayahan ng mga magulang ni Yuan Mao si Guning na manatili at makisalo sa kanila sa pagkain. Hindi sila mayaman, ngunit gagawin nila ang kanilang makakaya upang tretuhin ng maayos ang kanilang mga bisita. Tumanggi si Guning dahil may kailangan siyang harapin mamaya, ngunit nangako siya na bibisitahin niya ulit sila kapag libre na siya. Dahil sinabi iyon ni Guning, hindi na iginiit ng mga magulang ni Yuan Mao at pinaalis siya. Nang wala na si Guning, lumapit sa kanilang kapitbahay at tinanong ang mga magulang ni Yuan Mao kung ano ang nangyari. Ang mga magulang ni Yuan Mao ay napakabait at mapagbigay, kaya ang mga kapitbahay ay nagmamalasakit sa kanila. Pinasalamatan sila ng ina ni Yuan Mao sa kanilang kabaitan, pagkatapos ay sinabi sa kanila na si Guning ay isang mabait na tagapagbigay ng tulong sa pag-aaral ni Yuan Mao. Wala siyang sinabi tungkol sa kontrata.
Ang ibang tao ay nakaramdam ng kasiyahan para sa pamilya ni Yuan Mao, dahil talagang isang kahihiyan na kinailangan ni Yuan Mao na huminto sa pag-aaral. Ang ilan ay naiinggit din kay Yuan Mao, ngunit hindi ito sinabi ng malakas. Sabay-sabay na umuwi si Yuan Mao at ang kanyang mga magulang, pagkatapos ay inilapat ang gamot sa belang binti ng kanyang ama. Hindi nagtagal, naramdaman ng ama ni Yuan Mao na komportable ang nasugatan niyang binti, at medyo naibsan ang sakit. Kakailanganin ng oras para ganap na gumaling ang ama ni Yuan Mao, ngunit namangha pa rin siya sa halatang epekto ng gamot ni Guning. Sa wakas ay nakakita ng pag-asa si Yuan Mao at ang kanyang mga magulang, at naniniwala sila na ang kanilang pamilya ay mamumuhay ng mas magandang buhay sa hinaharap. Tinawag ni Guning si Yan Zenglan sa kanyang sasakyan papunta sa isang restaurant. Maikling ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Yuan Mao sa kanya, at tinanong siya kung makakatulong siya. Pumayag si Yan Zenglan dahil kailangan ni Guning ang kanyang tulong. Nagkaroon din siya ng simpatiya kay Yuan Mao matapos malaman ang pinagdaanan ni Yuan Mao. Tinawag ni Yan Zenglan ang principal ng No. 2 High School nang walang pag-aalinlangan. Bagamat hindi niya kailangang gawin iyon ng personal, gusto niyang gawin iyon ng personal para sa kapakanan ni Guning. Ang punong guro ng No. 2 High School ay may numero ng telepono ni Yan Zenglan, ngunit hindi pa sila nag-uusap sa telepono noon. Kahit nakilala nila ang isa't isa, hindi sila pamilyar sa isa't isa. Kaya naman nagulat ang principal nang makita ang pangalan ng tumatawag. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els 1N. Sabay kuha niya. Matapos marinig ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Yan Zenglan, muling nagulat ang principal. Dahil tinawagan siya ni Yan Zenglan ng personal, nangangahulugan ito na napakahalaga nito, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Handa rin siyang tumanggap ng isang mahusay na estudyante. Isang malaking kahihiyan kung ang isang mahusay na estudyante tulad ni Yuan Mao ay kailangang huminto sa pag-aaral dahil lamang sa pera. Dahil si Yuan Mao ay isang mahusay na estudyante, palagi siyang may scholarship sa high school. Ang punong guro ay handang ipagpatuloy ang pag-alok kay Yuan Mao ng scholarship hanggat mahusay siya sa kanyang pag-aaral gaya ng dati. Matapos tawagan si Yan Zenglan, tinawagan ng punong guro ang punong guro ng klase ni Yuan Mao, at masaya ang punong guro na bumalik din si Yuan Mao. Si Yan Zenglan ay nagbigay kay Guning ng isang tugon mamaya. Tinanong din niya si Guning kung nasa CTG siya sa ngayon. Sinabi sa kanya ni Guning na nasa CTG na siya, kaya niyaya niya itong kumain kasama sila sa bahay ng pamilya Yan. May plano na si Guning na kumain kasama sila noong hapong iyon, kaya hindi siya bumisita sa bahay ng pamilya Yan. Sumang-ayon si Yan Zenglan. Pagdating ni Guning sa restaurant, tinawagan niya si Master Bai, Master Fu at Master Yan at tinanong sila kung libre ba sila sa pagkain sa hapon iyon. Masaya silang lahat na malaman na nasa CTG si Guning, at nagreklamo pa na matagal na silang hindi binibisita ni Guning. Ngumiti si Guning at ipinaliwanag na naging abala siya. Malinaw nilang alam na abala si Guning sa kanyang business empire at isa rin siyang estudyante. Hindi naging madali para sa isang batang babae na pamahalaan ang kanyang trabaho at mag-aral ng mabuti ng sabay. Dahil libre sila noong hapong iyon, napagkasunduan nilang kumain kasama si Guning ng buong galet. Si Zhou Zengtang ay bumangon ng alas 9 ng umaga ng iyon at naghintay sa labas ng Jade Beauty Jewelry para makita kung makikilala niya si Zhou Zhenghong. Bagamat alam niyang madalas nasa pabrika si Zhou Zhenghong, hindi niya alam kung saan ang pabrika kaya kailangan niyang maghintay sa labas ng tindahan. Alam ni Zhou Zengtang ang address ng bagong bahay ni Zhou Zhenghong, ngunit hindi siya pinayagang pumasok sa loob. Nang halos alauna na ng hapon, sa wakas ay dumating si Zhou Zhenghong, at sabay-sabay na naglakad si Zhou Zengtang sa kanya. "Hi, Zhenghong," tawag niya sa kanya. Huminto si Zhou Zhenghong, ngunit halatang hindi siya nasisiyahan nang makita niya si Zhou Zengtang. "Hi." Naunawaan ni Zhou Zhenghong kung bakit nagpakita si Zhou Zengtang dito, ngunit ayaw pa rin niyang tumulong. Hindi rin pipi si Zhou Zengtang,
at naiinis siyang nakaharap sa maliit na ekspresyon ni Zhou Zhenghong. Zhenghong, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Sinabi ko na sa iyo na imposible. Bakit ka pa pumunta dito? Sumimangot si Zhou Zhenghong. Ikaw, nagalit si Zhou Zhengtang. Zhenghong, kailangan mo bang maging cold-blooded? Kung ayaw mong bayaran ang bill, maaari kang magpahiram ng pera sa akin. Ngumisi si Zhou Zhenghong. Gusto mo bang pautangin kita ng pera? Kailan mo ito mababayaran? Kilalang-kilala niya ang kanyang kuya, at naiintindihan niya na imposibleng maibalik niya ang pera kapag ipinahiram niya ito sa kanyang kuya. Talagang walang intensyon si Zhou Zhengtang na ibalik ang milyon-milyong yuan kay Zhou Zhenghong. Sa kanyang mga mata, si Zhou Zhenghong ay sapat na mayaman upang bigyan siya ng ilang milyong yuan nang hindi ito hinihingi pabalik. Bueno, babayaran kita kapag may sapat na akong pera, sabi ni Zhou Zhengtang. Malinaw, ito ay isang kasinungalingan. Babayaran mo ba ako kapag mayroon kang sapat na pera? Bahagyang natawa si Zhou Zhenghong. Tigilan mo na ang pagsisinungaling sa mukha ko. Nabayaran ko na ang bahay at sasakyan mo dati, pero hindi mo nabanggit. Hindi ako tanga, at alam kong hindi ko kayang kumita ng ganoon kalaking pera ang pamilya mo sa buhay mo. Imposibleng makabayad ka sa akin ng milyon-milyong yuan. Hindi pinagtatawanan ni Zhou Zhenghong si Zhou Zhengtang, dahil ito ang katotohanan. Dahil sa kita ng pamilya ni Zhou Zhengtang, talagang imposible para sa kanila na bayaran si Zhou Zhenghong. Bagamat ito ang katotohanan, naisip ni Zhou Zhengtang na pinagtatawanan siya ni Zhou Zhenghong. Zhou Zhenghong, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba mas mataas ka sa amin dahil sa mayaman ka lang? Huwag mong kalimutan na ako ang iyong biological na kuya. Sigaw ni Zhou Zhengtang. Sinadya niyang itinaas ang kanyang boses na sinusubukang gamitin ang opinyon ng publiko para bigyan ng pressure si Zhou Zhenghong. Si Zhou Zhenghong ay ang general manager ng Jade Beauty Jewelry, kaya naniniwala siya na si Zhou Zhenghong ay susuko sa ilalim ng pressure. Maraming tao ang agad na lumapit upang panoorin ang drama, at sinimulan nilang talakayin ito. Dahil sa kasikatan ng Jade Beauty Jewelry, nakilala ng karamihan sa kanila si Zhou Zhenghong. Kakasabi lang ba ng lalaki na siya ang nakatatandang kapatid ni General Manager Zhou? Oo, narinig ko rin. Sinabi niya na tumanggi si General Manager Zhou na tulungan siya. Bakit ginawa iyon ni General Manager Zhou? Walang ideya. Nang marinig ang talakayan ng mga manonood, hindi galit si Zhou Zhenghong, ngunit nagalit siya sa paninirang puri ni Zhou Zhengtang. Si Zhou Zhengtang ay gumawa ng isang hanggal na desisyon, dahil hindi madali ang pakana laban kay Zhou Zhenghong. Dahil naglaro si Zhou Zhengtang ng dirty trick, hindi na kailangang maging mabait pa si Zhou Zhenghong sa kanya. Si Zhou Zhenghong ay may sariling mga prinsipyo. Kung maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga tao, magiging banayad din siya sa kanila, at kabaliktaran. Matagal na niyang pinahintulutan ang ugali ni Zhou Zhengtang, at sapat na siya rito. Bukod pa rito, siya ang general manager ng Jade Beauty Jewelry, at ang kanyang reputasyon ay makakaapekto sa reputasyon ni Naguning at Jade Beauty Jewelry, kaya hindi niya pinapayagan ang sinumang suran siya. Zhengtang, sa tingin mo ba ay walang halaga ang milyon-milyong yuan para sa akin? Nagtatrabaho ako ngayon sa kumpanya ng ibang tao, at hindi ako ang boss dito. Oo nga pala, nakabili na ako ng bahay at kotse para sa pamilya mo. Galit na sabi ni Zhou Zhenghong. Hindi alam ng maraming tao na si Zhou Zhenghong ay shareholder ng Jade Beauty Jewelry, alam lang ng mga tagalabas na si Guning ang boss ng Jade Beauty Jewelry. Si Zhou Zhenghong ay ang general manager ng Jade Beauty Jewelry, kaya hindi masyadong mataas ang kanyang sweldo. Mahirap para sa kanya na magbayad ng ilang milyong yuan gamit ang kanyang sweldo. Sa katunayan, hindi masyadong mataas ang kanyang sweldo, ngunit maaari siyang kumita ng malaki mula sa dibidendo sa pagtatapos ng taon. Kahit na mayaman si Zhou Zhenghong, hindi niya tungkulin na bumili ng bahay at kotse para sa anak ni Zhou Zhengtang. Nagsimulang tumingin ang mga nanunood kay Zhou Zhengtang nang may pang-aalipusta at puot.
Talagang hindi makatwiran para kay Zhou Zengtang na pilitin si Zhou Zhenghong na bumili ng bahay at kotse para sa kanyang anak. Napakawalandiya ng tao. Paano niya mapipilit si General Manager Zhou na bumili ng isang oras at kotse para sa kanyang anak? Nakabili na ng bahay at kotse si General Manager Zhou para sa kanyang pamilya. Napakabukas palad ni General Manager Zhou. Sa tingin ko, gusto lang ng kanyang kuya ang kanyang pera. Mayroon lahat ng uri ng isda sa dagat. Bakit hindi siya kumita ng pera para makabili ng bahay at kotse para sa kanyang anak? Sumasang-ayon ako. Pinuna ng lahat ng mga nanonood si Zhou Zengtang. Nagulat si Zhou Zengtang na sinabi iyon ni Zhou Zhenghong ng malakas sa publiko, kaya binigyan niya ito ng masamang tingin bago siya umalis. Nang makaalis si Zhou Zengtang, umalis na rin ang iba, at pumasok si Zhou Zhenghong sa tindahan. Nasaksihan ng staff sa loob ng tindahan ang lahat, at lahat ay nagalit kay Zhou Zengtang. Marami na silang nakitang walang hiyang kamag-anak noon, ngunit ang ugali ni Zhou Zengtang ay lampas pa rin sa kanilang imahinasyon. Nagtrabaho sila para sa Jade Beauty Jewelry, kaya alam nilang mahalagang shareholder nito si Zhou Zhenghong, ngunit hindi nila ito sasabihin ng malakas. Nang umuwi si Zhou Zengtang na may galit, naunawaan ng kanyang asawa na nabigo silang muli, ngunit nagtanong pa rin siya, paano ito? Tumanggi siyang bumili ng bahay at kotse para sa atin. Pinahiya pa niya ako sa publiko sa pagsasabing malaki na ang ibinayad niya sa amin noon. Bakit kailangan niyang maging masama? Sapat na siyang mayaman para kayang bayaran ito, sabi ni Zhou Zengtang. Naniniwala pa rin siya na wala siyang ginawang mali, at kasalanan ni Zhou Zhenghong ang lahat. Paano niya nagawa iyon? Sa tingin ba niya mas magaling siya sa amin dahil lang sa mayaman siya? Sabi ng asawa ni Zhou Zengtang. Pinatunog niya ito na parang sinamantala sila ni Zhou Zhenghong. Si Zhou Zengtang at ang kanyang asawa ay parehong uri ng mga tao. Pareho silang napakamakasarili at sakam. Gayunpaman, hindi nila napansin na narinig ng kanilang anak, si Zhou Mingkang, at ang kasintahang lalaki ng kanilang anak, si Li Fei, ang kanilang pag-uusap sa sandaling ito. Natulala si Li Fei sa isang segundo, at natagalan bago niya ito matuno. Nagulat siya sa kawalang hiyaan ng kanyang magiging biyenan. Papakasalan niya si Zhou Mingkang, ngunit humingi ng libreng bahay at kotse ang mga magulang ni Zhou Mingkang sa kanyang tiyuhin. Sa katunayan, hindi kailanman humingi ng bahay at kotse si Li Fei bago sila ikasal, dahil alam niyang hindi sila mayaman, at nagpasya rin siyang ipaglaban ito kasama si Zhou Mingkang. Kung tutusin, nagtrabaho sila sa isang pampublikong institusyon na may disenteng sweldo at magandang kapakanang panlipunan. Sa makatuwid, hanggat kaya nila ang paunang bayad, hindi mahirap para sa kanila na bumili ng bahay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang mortgage. Isang taon lang silang pumasok sa workforce, kaya hindi masyadong mataas ang kanilang mga sweldo, ngunit maaaring tumaas ang kanilang mga sweldo sa paglipas ng panahon. Si Li Fei ay natakot ni Zhou Zengtang at ng kanyang asawa. Hindi niya akalain na mabubuhay siya ng masayang kasama ng mga ito kung magpakasal siya sa ganoong pamilya. Bagamat ginawa ito ng mga magulang ni Zhou Mingkang para sa kanila, hindi niya nagustuhan ang kanilang paraan ng pag-iisip. Maging si Zhou Mingkang ay nabigla sa usapan ng kanyang mga magulang. Hindi rin niya gusto ang mga pagpapahalaga at pag-uugali ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya ito masisisi dahil sila ang kanyang mga magulang. Si Li Fei, gayunpaman, ay iba. Hindi pa siya nakakapag-asawa sa pamilya, at alam niyang hindi niya matanggap ang kanilang mga pinahahalagahan. Mingkang, hindi ko kayang panindigan ito, sa tingin ko dapat na nating tapusin ang ating relasyon, sabi niya kay Zhou Mingkang na may seryosong ekspresyon. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at walang pag-aalinlangan na naglakad palayo. Desidido si Li Fei, dahil hindi ito unang pagkakataon na naiinis siya sa mga salita o ugali ng mga magulang ni Zhou Mingkang. Bagamat tinanggap na siya ng mga magulang ni Zhou Mingkang dahil sila'y magiging magang na babae, naramdaman niyang may mali sa mga pinahahalagahan ng kanyang mga magulang nang sila ay magkasama. Hindi nasisiyahan si Li Fei, ngunit naisip niyang papakasalan niya si Zhou Mingkang,
hindi ang kanyang mga magulang, kaya pinahintulutan niya ito. Bukod dito, lahat ng tao ay may mga pagkukulang. Gayunpaman, ang sinabi at ginawa ng mga magulang ni Zhou Mingkang ngayon ay lubos na hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Mahal pa rin niya si Zhou Mingkang, ngunit kailangan niyang pumili ngayon. Hindi siya magiging masaya kung ikakasal siya sa ganoong pamilya. Hindi nila kayang bumili ng bahay ngayon, kaya kailangan niyang tumira sa mga magulang ni Zhou Mingkang ng maraming taon. Kung ganoon, magkakaroon siya ng walang katapusang salungatan sa kanyang mga magulang. Hindi ito ang kasal o buhay na gusto niya. Nagulat si Zhou Zhengtang at ang kanyang asawa nang marinig nila ang boses ni Li Fei at napalingon sila sa pinto. Hindi nila naisip na mali sila, at naiinis sila sa ugali ni Li Fei. Fei, pinigilan ni Zhou Mingkang si Li Fei sabay hila sa kanyang kamay. Mahal na mahal din niya si Li Fei, at ayaw niyang mawala siya. Anong sinabi mo? Tinanong siya ng ina ni Zhou Mingkang. Tinanggap niya si Li Fei bilang kanyang magiging mabait na babae, ngunit hindi ito nawawala ng pakikitungo niya kay Li Fei nang napakahusay bilang isang miyembro ng kanyang pamilya. Sa kanyang mga mata, ang isang manugang ay palaging isang tagalabas. Bukod dito, naniniwala siyang mas mahalaga siya kaysa sa kanyang manugang. Nay, itigil mo na, sabi ni Zhou Mingkang at kumunat ang noo. Ano? May nasabi ba akong mali? Hindi pa siya kasal sa pamilya namin, at naglakas loob na siyang punahin ako. Sabi ng ina ni Zhou Mingkang. Ma'am, wag mong sabihin yan. Sinubukan ni Zhou Mingkang na pigilan ang kanyang ina. Hindi siya nasiyahan dahil sa sinabi ng kanyang ina, at ayaw niyang itapon siya ng kanyang kasintahan bago ang kanilang kasal. Naisip ni Zhou Mingkang na hindi ito personal, at halatang kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, dahil hindi ako magpapakasal sa iyong pamilya. Sabi ni Li Fei na may determinasyon at pilit na inaalis ang kamay ni Zhou Mingkang. Fei, huwag. Hinawakan ni Zhou Mingkang ang kamay ni Li Fei ng mahigpit. Mingkang, bitawan mo siya. Makakahanap ka ng mas better sa kanya. Mayabang na sabi ng ina ni Zhou Mingkang. Sa kanyang mga mata, hindi karapat-dapat si Li Fei sa kanyang anak. Nanay, galit si Zhou Mingkang. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging unreasonable ang kanyang ina. Sa totoo lang, napatunayan lang na hindi kilala ni Zhou Mingkang ang kanyang mga magulang. Ang totoo ay malaki ang naitulong ni Zhou Zhenghong sa kanyang mga magulang noon, kaya hindi alam ni Zhou Mingkang kung gaano kasakiman ang kanyang mga magulang. Nang mawala na ang lahat kay Zhou Zhenghong, lumayo ang kanyang mga magulang kay Zhou Zhenghong. At nang muling yumaman si Zhou Zhenghong, sa wakas ay ipinakita ng kanilang mga magulang ang kanilang tunay na kulay. Walang alam si Zhou Mingkang tungkol sa ginawa ng kanyang mga magulang noon, kung hindi ay lubos siyang mapapahiya. Tama na, bitawan mo siya. Hindi namin siya tinatanggap dito, galit na sabi ni Zhou Zhengtang. Siya ay nasa isang kaayla-hilakbot na kalagayan ngayon, at ang saloobin ni Li Fei ay inis sa kanya. Tatay, pakiramdam ni Zhou Mingkang ay walang magawa. Zhou Mingkang, bitawan mo ako. Galit na galit si Li Fei. Mingkang, bitawan mo siya. Nag-utos si Zhou Zhengtang at ang kanyang asawa. Sasama ako sa iyo, at maaari tayong mag-usap ng pribado, sabi ni Zhou Mingkang. Alam niyang hindi na sila maaaring manatili sa kanyang tahanan. Gayunpaman, pinigilan siya ng kanyang ina. Dapat manatili ka, at hayaan mo siya. Kung maglakas loob kang umalis kasama siya, bawal ka nang bumalik. Nanay, nagtaas ng boses si Zhou Mingkang. Mingkang, manatili ka sa bahay ngayon, at huwag kang pumunta kung saan-saan, sabi ni Zhou Zhengtang at hinayla si Zhou Mingkang ng buong lakas. Tatay, halos magkaroon ng breakdown si Zhou Mingkang sa oras na ito. Sinisipan niya ang sarili niya sa pag-uwi ngayon. Sinamantala ni Li Fei ang pagkakataong ito at inalis ang kanyang kamay, pagkatapos ay umalis nang hindi man lang lumingon. Pinapanood lang siya ni Zhou Mingkang na umalis. Nay, tatay, paano ka makahinga sa tiyuhin ko ng bahay at kotse? Hindi iyon hiniling ni Fei, at binili na ng tiyuhin ko ang apartment na ito para sa amin.
Napakabait niya sa amin, sabi ni Zhou Mingkang nang wala na si Li Fei. Nang marinig iyon, sumigaw si Zhou Zhengtang, siya ang nakababatang kapatid ko at mayroon siyang sapat na pera para bumili ng apartment para sa akin. Naisip ni Zhou Mingkang na ito ay katawa-tawa. Hindi tungkulin ng nakababatang kapatid na suportahan ang kanyang kuya kahit mayaman ito. Gayunpaman, tinanggap ito ng kanyang ama. Si Zhou Mingkang ay hindi alam kung ano ang sasabihin, dahil ang kanyang ama ay masyadong matanda upang baguhin ang kanyang paraan ng pag-iisip. Gusto namin ng bahay para sa ikabubuti mo. Hindi mo ba alam na ang presyo ng pabahay ay napakataas ngayon? Hindi namin kayang bumili ng bahay. Nagtalo ang ina ni Zhou Mingkang. Kahit may apartment sila, gusto pa rin nilang magkaroon ng bahay. Tama na. Bakit hindi mo na lang alam na matako ka? Sa tingin mo ba ay makatwiran ang iyong pag-uugali? Ito ay amoral. Ayokong malaman ng mga kasamahan ko o mga kaibigan ko na may ganoon akong mga magulang. Hahamakin nila ako. Tandang padamdam panipi, nawala ang galit ni Zhou Mingkang. Ayaw niyang maapektuhan ng ugali ng kanyang mga magulang ang kanyang trabaho. Kaya niyang tiisin ang kanyang mga magulang, ngunit ang ibang tao ay hindi. Sina Zhou Zhengtang at ang kanyang asawa ay sabay na itinikom ang kanilang bibig, dahil alam nila kung gaano kalakas ang mga tsismis. Sa totoo lang, mahilig magtsismis ang ina ni Zhou Mingkang, at palagi niyang pinag-uusapan ang mga pribadong buhay ng ibang tao kasama ang kanyang mga kaibigan. Kung alam ng ibang tao ang kanilang ginawa, masisira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ang masama, makakaapekto rin ito sa karera ng kanyang anak sa pampublikong institusyon. Sa makatuwid, ang ina ni Zhou Mingkang ay tumigil sa pagtatalo. Puno ng galit si Zhou Mingkang. Dahil pinagbabawalan siya ni Zhou Zhengtang na umalis ng bahay. Maaari lamang siyang magkulong sa kanyang silid at tumawag kaagad kay Li Fei, ngunit tumanggi si Li Fei na sagutin ang kanyang mga tawag. Kinailangan ni Zhou Mingkang na tumigil sa pagtawag sa huli, pagkatapos ay itinapon ang kanyang telepono sa kanyang kama. Dahil malambot ang higa niya, hindi naman nasira ang phone niya. Hindi niya sinisisi si Li Fei sa pakikipaghiwalay sa kanya, dahil hindi rin niya kayang tiisin ang ugali ng kanyang mga magulang. Naramdaman lang niya na malamang na hindi siya ganoon kahalaga sa mga mata ni Li Fei. Akala niya sapat na mahal nila ang isa't isa, ngunit iba ang opinyon ni Li Fei. Kinailangan nilang tumira sa mga magulang ni Zhou Mingkang pagkatapos magpakasal, at hindi maiiwasan na magkaroon ng alitan. Dumiretso si Li Fei sa kanyang sariling tahanan, at nakipag-usap tungkol dito sa kanyang mga magulang. Bagamat ang kanyang pamilya ay hindi kasing yaman ng pamilya ni Zhou Mingkang, may mga prinsipyo ang kanyang mga magulang. Ayaw pakasalan ni Li Fei si Zhou Mingkang, at sinuportahan siya ng kanyang mga magulang. 2:00 ng hapon, nakatanggap si Guning ng tawag mula sa isang kakilala. Miss Gu, ito si Han Wenling. Nagkita tayo sa kasal ng mga magulang mo noong nakaraan, sabi ng isang babae sabay tawag ni Guning. Napakagalang ni Han Wenling kay Guning, at hindi niya binabaliwala si Guning dahil lang sa napakabata niya, dahil alam niyang napakahusay ni Guning para hamakin. Han Wenling. Medyo nagulat si Guning na tatawagan siya. Nagtataka siyang malaman kung bakit bigla siyang tinawag ni Han Wenling. Dahil napakadali para kay Han Wenling na makuha ang kanyang numero ng telepono, hindi naramdaman ni Guning na kakaiba ito. Hi, Miss Han, may maitutulong ba ako? Magiliw na tanong ni Guning. Naisip niya na si Han Wenling ay hindi masamang tao. Bagamat kinukot siya ni Han Wenling si Guman at inis si Guning noon, hindi ito hindi mapapatawad. Talagang walang pakialam si Guning, dahil si Han Wenling ay isang matalinong babae. Well, sinubukan ko yung ointment na pinadala mo sa akin last time, at medyo effective naman. Nalaman ko na sa iyo si Cola-ine pagkatapos, at may ideya akong makipagtulungan sa iyo, sabi ni Han Wenling. Sa katunayan, nang malaman niyang si Guning ang may-ari ng Cola-ine, talagang nagulat siya. Si Cola-ine ay isang napakamatagumpay na medikal na tatak sa merkado pagkatapos ng lahat.
Lahat ng mga customer nito ay nag-iwan ng mga positibong komento tungkol dito. Ito ang tamang paraan para kumita ng kayamanan. Alam ni Han Wenling na ang kompetisyon upang makipagtulungan ay dapat na mahigpit, ngunit gusto pa rin niyang subukan. Miss Han, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong plano? Tanong ni Guning. Handa siyang ibenta si Han Wenling ng ilang produkto kung gusto ni Han Wenling na magbukas ng tindahan, ngunit hindi niya pinapayagan si Han Wenling na gumawa ng mga produkto. Plano kong magtatag ng pabrika sa CTQ para makagawa ng mga produktong medikal at pangangalaga sa balat ng tatak na ito, sabi ni Han Wenling. Kumunat ang noo ni Guning. Naramdaman niya talaga na sasabihin iyon ni Han Wenling, kaya hindi na siya nagulat. Si Han Wenling ay isang matagumpay na negosyante mismo, at isang maliit na parmasya ay hindi matugunan ang kanyang pangangailangan na kumita ng kayamanan. Pasensya na, Miss Han. Kung gusto mong magbukas ng batika at bumili ng mga produkto mula sa aking kumpanya. Gusto naming makipagtulungan sa iyo, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa gusto mong magtatag ng pabrika, sabi ni Guning. Bakit? Win-win para sa aming dalawa. Hindi ito nakakagulat na sagot, dahil tinawagan ni Han Wenling si Ning Chiangkai noon, at tinanggihan din siya ni Ning Chiangkai. Hindi sinabi ni Ning Chiangkai sa kanya ang partikular na dahilan, ngunit sinabi lang sa kanya na bawal ang pakikipagtulungan sa ibang kumpanya para makagawa ng kanilang mga produkto. Itinakda ni Guning ang pagsukat para kay Ning Chiangkai, kaya nagtrabaho si Ning Chiangkai ayon dito. Tinawag ni Han Wenling si Guning pagkatapos lamang umaasa na maaaring magbago ang isip ni Guning. Kahit na hindi siya pamilyar kay Guning, minsan na silang nagkita. Hindi siya kumpiyansa na papayag si Guning, ngunit ayaw niyang sumuko. Ayokong malaman ng ibang tao ang tatak na itinatag ko, sabi ni Guning. Halatang halata ang ugali ni Guning, kaya hindi nagpumilit si Han Wenling. Fine. Naiintindihan ko. Dahil hindi sumang-ayon si Guning, hindi na nagsalita pa si Han Wenling tungkol dito. Miss Gu, hinahangaan ko ang iyong husay sa pagpapatakbo ng negosyo, at sana ay mapatawad mo ako sa dati kong pag-uugali. Kung hindi mo takutol, maaari tayong makipag-ugnay, sabi ni Han Wenling. Gusto talaga ni Han Wenling na makipagkaibigan kay Guning. Hindi siya inis kay Guning dahil sa anak lang ni Tang Yunfan si Guning. Miss Han, wala akong pakialam dito, at tawagan ko na maging kaibigan mo, sabi ni Guning. Si Han Wenling ay isang babaeng may mataas na katayuan sa lipunan, at hindi masamang bagay para kay Guning na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol kay Han Wenling, handa siyang maging pamilyar sa kanya. Natuwa si Han Wenling. Magaling, Miss Gu, mangyaring tawagan mo ako kung bibisita ka sa CTQ sa susunod. Kailangan nating makita minsan. Oo naman, walang problema, sabi ni Guning. Pagkatapos noon ay ibinaba na nila ang tawag. Ilang sandali pa, natanggap ni Guning ang tawag ni Bai Shoyan. Tinawagan ni Bai Shoyan si Guning dahil halatang narinig niya na nasa CTG si Guning. Linggo noon, at walang pasok si Bai Shoyan sa paaralan, kaya tumambay siya kasama ang kanyang mga kaibigan noong umagang iyon. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang lolo, si Master Bai, sa napakagandang mood, kaya tinanong niya ang dahilan. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Master Bai na si Guning ay nasa CTG ngayon at agad na tinawagan ni Bai Shoyan si Guning. Sa sandaling sinagot ni Guning ang kanyang tawag, nagreklamo siya sa inis, Guning, bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa CTG ka ngayon? Magkaibigan tayo di ba? Tinawagan ko si Lolo Bai kaninang umaga, pero wala ka sa bahay. Ayokong istorbohin ka, kaya hindi kita tinawagan. Makikita natin ang isa't isa mamaya, sabi ni Guning. Sige, sabi ni Bai Shoyan at naibsan ang kanyang galit. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Nasa cafe ako. Gusto mo bang makilala kita ng mas maaga? Tanong ni Guning. 3:30 PM pa lang, at 6 PM ang takdang oras nila. Wala nang ibang dapat harapin si Guning, kaya naupo siya kasama sina Gao Yi at Qiao Ya sa isang kafe.
Oo naman. Sabihin mo sa akin ang address. Papunta na ako. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Xiaoyan. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Bai Xiaoyan ang lokasyon ng kafe, at dumating si Bai Xiaoyan pagkalipas ng 20 minuto. Guning, sino sila? Hindi kilala ni Bai Xiaoyan sina Gao Yi at Qiao Ya, kaya tinanong niya si Guning. Pareho silang mga sekretarya at bodyguard ko, sina Gao Yi at Qiao Ya, sabi ni Guning. Hay, ikinagalak kitang makilala. Binati sila ni Bai Xiaoyan. Bagamat sila ay mga sekretarya at bodyguard lamang, ipinakita pa rin ni Bai Xiaoyan ang kanyang paggalang. Nice to meet you too, Miss Bai, magalang na sabi ni Gao Yi at Qiao Yan. Pagkatapos noon, nagsimulang makipag-chat si Guning kay Bai Xiaoyan. Binanggit ni Bai Xiaoyan si Alan sa kanilang pag-uusap, at matagal na niya itong hindi nakikita. Naisip ni Guning na tiyak na abala si Alan sa kanyang negosyo, dahil siya ang presidente ng technology company G ng Bansaway kung tutuusin. Hindi alam ni Bai Xiaoyan na si Alan ay nagpapatakbo ng isang malaking kumpanya. Akala niya isa lang itong ordinaryong negosyante. Ngumiti si Guning at wala nang sinabi pa tungkol kay Alan. Sa mga mata ni Alan, si Bai Xiaoyan ay simpleng makulat na bata. Nang malapit na ang takdang oras, sabay silang pumunta sa restaurant. Bilang host, mas maaga dapat dumating si Guning kaysa sa kanyang mga bisita, kaya dumating siya ng 5:20 PM. Dumating si Master Bai at ang kanyang mga kaibigan sa 5:30 PM. Binati nila ang isa't isa sa ikalawang pagkikita nila. Girl Gu, nabalitaan kong lumalaki ang negosyo mo, at ang sikat na brand ng damit, Charm, ay sa iyo rin, tama ba? Tanong ni Master Fu. Nalaman nila ang tungkol dito mula sa komperensya ng balita. Haha, si Girl Gu ay isang mahuhusay na businesswoman. Hindi ako nagulat sa kanyang negosyo ay maaaring maging matagumpay, sabi ni Master Bai na may malaking pagmamalaki. Parang apo niya si Guning. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Guning kay Gao Yi na ibigay ang mga Reg Along inihanda niya para kay Master Bai at sa iba pang mga master. Inimbitahan mo na kaming pagsaluhan ang pagkain na ito. Bakit nagdala ka pa ng mga regalo para sa amin, sabi ni Master Bai. Ngumiti si Guning. Bueno, ito ay mga bote ng masustansyang likido para sa mga matatandang tao na ginawa ni Cola Ine, at ito ay mabuti para sa iyong kalusugan. Binili sila ni Guning sa tindahan ng Cola Ine sa CTG. Mayroon masustansyang likido para sa iba pang mga tao na may iba pang edad. Kaya maaari mong hayaan ang mga miyembro ng iyong pamilya na subukan ito kung sa tingin mo ay gagawin ito, sabi ni Guning. Hindi iyon patalastas, sinabi iyon ni Guning para sa kanilang kalusugan. Narinig ko ang tungkol kay Cola Ine, at maraming tao ang nagsasabi na ang mga medikal at skincare nito ay talagang mahusay, sabi ni Bai Xiaoyan. Si Bai Xiaoyan ay madalas na nag-surf sa internet, kaya marami siyang nabasang balita tungkol kay Cola Ine, ngunit hindi niya alam na si Guning ang amo nito. Oo, talagang napakahusay nila, at maaari mong sabihin sa iyong ina na subukan si Kuzi, sabi ni Guning. Nasa telepathic eye space si Guning, ngunit hindi niya makuha ang isang set ng mga produkto ng skincare mula rito ngayon. Anyway, hindi mahal si Kuzi, at kayang-kaya ni Mrs. Bai. Kahit na ang Kuzi ay magiging isang international high-end na brand, ang kasalukuyang presyo nito ay katanggap-tanggap pa rin para sa karamihan ng mga mamimili. Oo naman, sabi ni Bai Xiaoyan. Dahil ito ang rekomendasyon ni Guning, madaling tinanggap ito ni Bai Xiaoyan. Girl Gu, pag-aari mo rin ba si Cola Ine? Biglang tanong ni Master Yan. Nang marinig iyon, ang iba ay tumingin kay Guning nang may pagtataka. Ngumiti si Guning at sinabing, tama, sa akin si Cola Ine, ngunit hindi ako pumunta dito ngayon para gumawa ng ad para dito. Ito ay talagang napaka-epektibo, kaya inirerekomenda ko ito sa iyong lahat. Taos-puso siyang umaasa sa kanyang mga kaibigan ay maaaring maging malusog at maganda sa parehong oras. Nagulat ang iba, hindi dahil kay Guning si Cola Ine, kundi dahil nagmamay-ari si Guning ng ibang kumpanya sa loob ng maikling panahon.
Masyadong mabilis ang paglaki ng kanyang business empire. Wow, ang bilis mong nagmamay-ari ng ibang kumpanya. Nagtatakang sabi ni Master Bai. Tama, at mukhang kumikita, sabi ni Master Fu. Talagang talented kang businesswoman, sabi ni Master Yan. Dahil ito ay kumpanya ni Guning, naniniwala sila na ang produktong ito ay kailangang maging napaka-epektibo. Habang kumakain, masaya silang nakikipag-usap sa isa't isa sa isang nakaka-relax na kapaligiran. Sa simula, maaaring sumali si Bai Shoyan sa kanilang pag-uusap, ngunit unti-unti siyang hindi pinansin, kaya bumaling siya upang tamasahin ang pagkain ng mag-isa. Nang maghihiwalay na sila, tinanong ni Bai Shoyan si Guning, Guning, kailan ka aalis sa CTG? Bukas. Pupunta ako sa CTB at mananatili doon ng ilang araw bago ako bumalik sa aking paaralan para sa National College Entrance Examination, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, napagtanto ni Master Bai at ng iba pa na si Guning ay isang estudyante pa rin at malapit na siyang dumalo sa National College Entrance Examination. Binati nila si Guning ng lahat bago sila umalis. Sinabi ni Guning kay Gao Yi na ihatid siya sa Clean Water Blue Sky bago sila bumalik sa hotel. Bumaba siya ng sasakyan sa gate ng Clean Water Blue Sky, pero ayaw niyang bumalik agad sa apartment niya. Sa halip, sumakay siya ng taxi at tumungo sa isang ilog. Matagal nang hindi humipol ng tubig ang Zhao, at naisip ni Guning na dapat niyang palabasin ito para makalanghap ng sariwang hangin. Mayo noon, at medyo mainit pa, kaya maraming tao ang gumagala sa tabi ng ilog upang magpalamig. Binalak ni Guning na ilagay ang Zhao sa ilog, at kailangan niyang gawin iyon sa isang lugar kung saan walang ibang tao sa paligid niya. Kaya naman, naglakad siya pababa. Bigla na lang siyang pinigilan ng isang babae. Hoy babae, tumigil ka nga dyan. Naglalakad ka ba pababa ng agos? Kung gayon, mas mabuting isuko mo na. Hindi ligtas doon. Ganoon din ang ginawa ng isang batang babae kamakailan matapos itapon ng kanyang nobyo, ngunit siya ay ginahasa ng isang lalaki at ang kanyang katawan ay itinapon sa ilog. Walang nakakaalam kung nasaan ang kriminal ngayon. Nang malaman iyon, nagseryoso si Guning. Kinamumuhian niya ang mga rapist, at nakiramay sa biktima. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Hindi ako pupunta doon, sabi ni Guning. Gumaan ang pakiramdam ng babae at magiliw na pinaalalahanan si Guning na umuwi ng maaga. Nang mawala ang babae, nagpatuloy si Guning sa paglakad pababa. Maaaring natatakot ang mga ordinaryong tao sa isang lugar kung saan kamamatay lang ng isang tao, ngunit hindi ito pinansin ni Guning. Pinalabas niya ang Zhao nang walang tao sa paligid niya. Ang Zhao ay lumangoy sa ilog nang walang pagkaantala at si Guning ay umupo sa tabi ng ilog. Gayunpaman, ang Zhao ay lumabas mula sa ilog pagkaraan ng ilang sandali at sinabi kay Guning, "Aking Panginoon, mayroong isang babaeng multo sa ilalim ng ilog, ngunit siya ay natakot sa akin." Natigilan si Guning sa isang segundo. Ang babaeng multo ay maaaring multo ng inosenteng babae. Hula lang iyon ni Guning, at maaaring multo ito ng ibang tao. Gayunpaman, dahil may babaeng multo sa ilog, nagpa siya si Guning na suriin ito mismo. Sa paglipas ng panahon, sinimulan ni Guning na gawin itong tungkulin niyang lipulin ang lahat ng uri ng halimaw at multo. Ito ay uri ng kanyang kapalaran. Palagi siyang nakakasagap ng mga halimaw at multo, at masama ang mga ito para sa mga ordinaryong tao. Bukod pa rito, alam niyang may malakas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan na tumataas sa tuwing nag-aalis siya ng halimaw o multo. Hindi niya maisip ito, ngunit nadama niya na ito ay kapaki-pakinabang. Ilalagay kita sa telepathic eye space ngayon, at pagkatapos ay ilalabas kita muli kapag hinahanap ko ang babaeng multo, sabi ni Guning. Walang problema, sabi ng Zhao. Pagkatapos nito, nagsuot si Guning ng wetsuit at sumisid sa ilog. Dahil ang babaeng multo ay tinakat na ng Zhao, hindi siya magiging malapit, ngunit hindi rin siya lalayo. Inilabas ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng sabay-sabay upang akitin ang babaeng multo. Naamoy ang mahiwagang kapangyarihan, ang babaeng multo ay pumunta kay Guning nang walang pag-aalinlangan.
Ang babaeng multo ay mga 20 taong gulang, nakasuot ng puting summer dress na nakatali ang buhok sa isang nakapusod. Napuno ito ng masamang damdamin, ngunit ang yin na natakpan niya ay hindi madilim, na matagal na siyang namatay lamang ng panahon. Ang yin ay ginawa ng kanyang puot pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sigurado na ngayon si Guning na ang babaeng ito ang inosenteng biktima na sinasabi sa kanya ng babae. Huminto ang babaeng multo ng 3 metro ang layo nito kay Guning. Huminto ito, hindi dahil alam nitong napakalakas ni Guning, kundi dahil ayaw nitong makasakit ng tao. Nagulat ang babaeng aswang na ang mahiwagang kapangyarihan ay nagmula sa isang tao, sa halip na isang bagay. Naisip nito na ang bagay na may mahiwagang kapangyarihan ay maaaring nasa katawan ni Guning. Alam ni Guning kung ano ang iniisip ng babaeng multo, at naisip niya na napakabait nito. Ikaw ba ang babaeng ginahasa at pinatay kamakailan lang? Tanong ni Guning.